So guys, meron ako dito isang klase ng isa pang amplifier na nabili ko sa online. Sa halagang 55 pesos. Yan siya. So tingnan natin yung mga nasa board niya. So nilagyan ko na pala siya ng mga wire para mas madali na. So tingnan natin kung ano yung mga nasa board niya. I-focus ko lang. So ito, yung para sa audio signal niya na may nakasulat na right left. So ito, nilagyan ko na rin siya ng cable na 3.5mm. And then ito namang kabila, VCC at ground para sa kanyang voltage input. Para siya sa 8 to 26 volts. Ito namang kabilang side niya, may left positive, left negative, right positive, right negative. Ito yung para sa output diretso sa speaker. Yung ganitong klase ng board, huwag nyo na lang siyang palalagyan ng mataas na klase ng speaker, kasi yung ganitong klase niyan is madali mag-init. Although meron naman siya mga safety parameters kagaya ng thermal protection, short circuit protection, pero itetest natin yan kung magti-trigger yung mga yan. So may mga ibang review kasi dito or feedback na ito raw is papatay-patay. So maraming maraming cause kung bakit siya papatay-patay, kasi tingnan yung heatsink niya. Napakaliit lang ng heatsink niya. Para sa 30 watts niya na left and right, napakaliit ng ganyang klase ng heatsink. So yun, i-check muna natin yung datasheet niya sa online na TPA 3110. So yan guys, yan yung datasheet niya, TPA 3100. Ayan, TPA 3100. Ayan, ito naman yung mga features niya. Meron siyang thermal protection, short circuit protection, at ang supply niya is 8 volts to 26 volts. So hindi tayo pwedeng lalagpas doon sa range niya. So ayan yung basic diagram niya. Tingnan niyo yung nakaload sa left and right speaker niya, puro 15 watts lang. Kasi kung magti 30 watts ka, pwede naman mapapatunog niya. Kaya lang kung minsan yung ilalabas niyang tunog is may distortion na. And then tingnan natin yung voltage input niya, 8 to 26 volts. So hindi tayo pwedeng bababa sa 8 at di rin tayo pwedeng lalagpas sa 26 volts. So ayan, i-check din natin yung operating temperature niya. Yan din sa absolute maximum rating. Yan, meron siyang negative 40 to 85 degrees Celsius. So hindi tayo pwedeng mag-exceed dyan. Kapag nag-exceed ka sa 80 degrees C or nag-below negative 40 degrees Celsius ka, is magti-trigger yung tinatawag dyan na thermal protection nya. So yan, supply natin siya ngayon ng voltahe. So gamit ko dito is digital tester ulit. Yan, select natin siya sa milliampere kasi mababa lang yung current ng power supply natin, ang amplifier. So yan, naka DC tayo. Ito yung ginamit ko pala dyan na power supply na 12 volts 5 ampere, yung bilnag ko nakaraan, para hindi kapusin yung power natin. So ayan, ito yung dulo nya na positive negative, at ito naman yung kabila, yung papunta sa DC natin, sa AC line natin na 220. Yan, saksak natin. So ayan, nakailaw na yung indicator light nya, so may power na yan siya. So ang pagkabit nyan, diretso lang, negative to negative, positive to positive. Ayan, i-focus lang natin konti. Ayan, ito yung negative ng power supply. Ito-diretso natin sa negative ng amplifier. So ayan siya. Siyempre, dahil nga current ang susukatin natin dyan, mag-series ulit tayo dyan. Pero dahil nga digital ang gamit natin, pwede na tayong magdiretso dyan ng polarity, positive to positive. Ayan, positive ng power supply papunta rin sa positive ng digital tester natin. So syempre yung natitirang negative, papunta na yan doon sa isang natitirang wire din ng power amplifier. So ayan, ayan siya, umilaw na siya. Ayan, kung makikita nyo, umilaw siya. Ayan, lapit natin konti. Ayan, wait, nagalaw siya, nabunot. So ayan, nakailaw na siya. So tingnan natin yung current nya. Ngayon yung current ng amplifier kapag walang load, ibig sabihin na walang load, walang nakakargang speaker.
26. Ayan. Tayo natin. 26.44 milliampere. So, kuha tayo ngayon ng cellphone. So, ito yung input ng audio signal. So, ginalagyan ko siya ng 3.5mm na cable. So, kuha tayo ng cellphone. Ayan. So, sasasa ko muna. So, ito ngayon yung speaker natin. So, dahil dalawang speaker meron tayo dyan, so, dalawa rin yung ilalagay natin. So, ito muna tayo sa isa. So, yan. Isa lang muna yung ikakabit yung speaker dyan. So, tingnan natin kung ano mangyari sa current nya. Dahil isa lang kinabit natin. Tingnan natin. So, yan. 26.42. Wala pa tayong supply ng signal ng audio. So ayan, mag-play tayo ng tugtog. So yung volume niya pala, sa pinaka volume niya sa cellphone na mismo, kasi yung amplifier board wala yung volume control, nasa cellphone na yon. So ayan, i-focus ko lang. So mag-play tayo ng tugtog. Tingnan natin ano mangyari sa current. So ayan, kung makikita nyo, nagbabago-bago yung current niya. So laksan natin konti. Ayan, taas ko yung volume. Ayan, mapapansin nyo, nag-fluctuate yung current nya kasi nga yung frequency ng music syempre pabago-bago rin, kaya yung current na kinakain yan is nagpa-fluctuate din. So para mas makita natin yan na maayos, and kung maririnig natin, ayan, meron na siyang lumalabas na tunog doon sa speaker. Kaya tingnan natin yung current nya, tumataas din, nag-fluctuate yan kasi nga yung frequency kasi ng music natin, di ba? Iba-iba yan. May low, may high, pabago-bago. Kaya yung current niya ganyan, nag-fluctuate. So, nag-download ako ng frequency generator. Yan. Yung ilalabas niya na frequency papunta doon sa amplifier board, isang frequency lang. Yan, kung 140 Hz lang, 140 Hz lang. So, ayan, ibo-volume natin. Yan, kung titingnan niyo yung current, naka-stable siya. Kasi nga yung frequency galing doon sa audio signal natin, isang frequency lang. So yan o. Yan, papalitan natin ng frequency. O, nagabago rin yung current niya kasi nga nagabago pa tayo ng frequency. So ganun din sa music, kaya nag-fluctuate yung current niyan kasi nga ang music ay pabago-bago ng frequency. So yan, 31.2 and 37.2 milliampere. So pause ko siya, pause ko muna siya. So same volume tayo, 37.2 milliampere. Kanina magkakarga tayo ng panibagong speaker. So tingnan natin kung ano mangyayari sa current yan mamaya. Magkakarga tayo ng isa pa. Yan, so negative to negative speaker po yan ha. Yan naman ang isa, positive to positive. So same volume pa rin tayo, hindi tayo magbabago ng volume. Tingnan natin kung ano mangyayari sa current niya ngayon. So kanina 37.2 milliampere, ngayon yan, pailawin ko lang. So play natin, tingnan mo. So ayan, tumaas siya, nasa 48.36 na siya milliampere. So hindi tayo nagpalit ng volume ha. So tataasan natin ngayon. So ayan, 75 milliampere na siya. So ibig sabihin, kada dagdag natin ng speaker niyan, tumataas yung konsumo ng power niya. Kaya pag ganyang klase ng amplifier, hindi tayo pwede basta-basta magdagdag ng speaker, lalo kung matataas yung wattage, kasi may tendency na masunugan talaga tayo ng amplifier. Ayan, ang IC na yan, kasi maliit lang yan, para lang talaga siya sa 15 watts left, 15 watts right channel. Ayun yung pinaka safety ano niya. So yan guys, i-test natin yung short circuit protection niya. Yan, kung marinig nyo may tugtog yan. So naka-play yung tugtog natin. Ngayon tatanggalin ko muna itong isang speaker para mas marinig natin na maayos. Yan, i-short ko yung mismong output nya, na output papunta sa speaker. Tingnan natin kung mawawala yung tunog. Ito, short natin. So ayan, kung makikita nyo yung tester, bumabagsak yung current nya kapag sinishort natin yung output. So meaning, nagtitrigger yung short circuit protection. So ayan guys, i-test natin yung ano nya, thermal protection. Ayan, naka-play yung
ano natin, yung music. Ayan, ito yung heat gun na ginamit ko ngayon dyan. So nakasaksak na yan. So mainit siya. Kung mapapansin nyo yung patungan natin, nalulukot yung insulator niya, nalulukot kasi mainit. So tingnan natin kung mag-trigger yung thermal protection niya. So ayan, tutukan natin, painitan natin. So dapat mamamatay yung output doon sa speaker kasi mag-trigger yung thermal protection niya. Ayan, tingnan natin kung mainit na. So ayan, mainit na siya guys. So ayan, sobrang init na. Mainit na siya, halos nakakapasok na siya. So kung maririnig niyo yung music, continuous pa rin. So hindi nag-trigger yung thermal protection niya. Ayan, hindi nag-trigger. So ang advice ko na lang pag ganyan, huwag na lang kayong magkakarga ng sobrang tataas na wattage ng speaker. Kasi may tendency talaga na masunog yung amplifier niya pag ganyan, na hindi nag-trigger yung thermal protection niya.